Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Medyo late na no, pero meron kasing issue tayong ayaw kong palagpasin. At actually kararating ko lang pero maganda tong pag-usapan. Ito'y tungkol dun kay Eddie Villanueva sa naririnig ko na may sinumpa raw si Eddie Villanueva, no? Particularly itong si Representative Terry Ridon, itong sila Bryce Hernandez, at may nababasa pa ako dun sa mga comment sections sa mga report ng ibang mga content creators na pati raw itong sila Ping Lacson at kung sino-sino pa ay sinumpa daw ni Eddie Villanueva. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, ano? At linawin natin itong sinasabing mga sumpaang issue na ito. Actually, nung chinek ko yung video na preaching ni Eddie Villanueva, wala naman po akong narinig mula sa bibig niya. In fairness po, no? Hindi natin sa kinakampihan si Eddie Villanueva o yung si Joel Villanueva. Ang point dito kasi nagsabi si Brother Eddie na kung ikaw ay makaligtas sa batas, yung tinutukoy niya siguro yung mga nagbibintang o nag-aakusa sa kanyang anak, sa sumpa ng Diyos ay hindi ka makakaligtas. Namin pangalan ni Senator Joel. Si Joel nagnakaw na. Tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo to. Kaya, yan, yarihan. Kamali ka, bata. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Pasalamat ka na born again si Brother Eddie. Well, yung context na yun is malayo sa kanya bilang siya ang sumumpa. Hindi ko narinig na sinumpa niya mismo. Dahil ang Diyos ang tinukoy niya, yung sumpado na hindi yung, ibig sabihin ng sumpado is yung galit ng Diyos o yung parusa ng Diyos na matitikman itong mga taong nag-aakusa ng falsely accusing yung kanyang anak, ano? Well, sa accusation na yan, yung sinasabing mga bintang na yan mula rito sa mga taong binanggit, particularly si Ridon at si Bryce, ano? Sumagot po doon si Attorney Ridon. Sabi niya, kahit isumpa mo pa ako, sabi ni Terry Ridon kay Eddie Villanueva's sermon. Kasi flinash po yung mukha nila doon sa screen, sila ni Bryce, no? May dagdag pa siyang sinabi rito. Sabi niya, sino ba ang may-ari ng rest house sa Barangay Ibulot, Bukawi, Bulacan? Totoo bang nagbigay si Henry Alcantara ng 150 million para kay Senator Joel? Totoo bang galing ang 150 million mula sa unprogrammed appropriations? Ayon dun kasi sa pagkukwento ni Alcantara, no nila Bryce, yung pagkakarinig ko is dinala mismo itong pera dun sa lugar niya. I'm not sure kung dun sa JIL Church or office, ano? Iniwan dun bagamat hindi talaga si Senator Joel ang tumanggap. But anyway, doon po dinala. No? At baka makulong talaga si Senator Joel, Brother Eddie, kahit isumpa mo ako. Yun ang sinabi niya. So, yung sumpa actually, no, sa ating mga Christians, merong sinasabi ang Biblia. Sabi doon sa Romans 12:14, bless those who persecute you, bless and do not curse. So we as Christians, we are not suppose or up to curse somebody. Instead, we bless them. This is the opposite. Instead of cursing them. Malinaw na sinasabi ni Pablo dito, mga ka-Wonder, no, na even people wrong us, we're called to bless, not curse. This is based on the Bible. Another is James 3:9-10. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. So hindi lang natin ginagamit natin pang praise sa Diyos. And then at the same time, ginagamit natin pang cursing. Cursing is also when we say, you are fool, you are like this. Those are sort of form of cursing as well. So, warn to mula kay James mismo, no? That cursing people is inconsistent with genuine faith. If we have genuine faith with God, we're not. This shouldn't be found or shouldn't be heard straight from our mouth. Especially dun sa mga man of God, ano. I'm not saying kasi based on dun sa sinabi ni Brother Eddie, hindi niya naman talaga kinurse. He just quoted that
you cannot escape from the curse of God. And curse there is a generic. Perhaps this could mean the punishment, no, or the action from God, na kapag binintangan o may harm ka doon sa anak niya na hindi naman totoo. If hindi totoo, no? Pero ito po ay nililitis pa lang, at sabi nga ng iba, mataas ang probable cause, no, ni Joel na sangkot siya. In fact, ang pagkakarinig ko, siya po ay sinampahan na. At ano ba yung kaso na na-involve si Eddie o si Joel noong araw? Meron ba siyang kaso na kinasangkutan at ito boy acquitted ba siya? Ano ba nangyari dito? Well, upon my research, nakita ko rito, Ombudsman Decision 2016, the Ombudsman found Joel Villanueva and 9 others liable for misuse of 2008 Priority Development Assistance Fund, o yung tinatawag nating PDAF, no? When he was a party list representative, yung SIBAC. Itong SIBAC na party list, this is against corruption eh. Yan po ang pinaka-agenda nito, no? Itong pong battle cry nila is against corruption. The findings were for grave misconduct. Ito po yung nakita sa kanya. Serious dishonesty and conduct prejudicial to the interest of the service. So ano nangyari? He was ordered dismissed from service by the ombudsman. In order siyang i-dismissed from the service. So ano naging legal and jurisdiction question? Villanueva challenged the grounds, saying, among other things, sabi niya, that signature used the document were forged, hindi raw siyang pumirma nun. And then, he was in the minority block and claims he did not receive or use the funds. Dahil nga, member daw siya o parte siya ng minority sa Senate, sa Senado kasi at saka sa Kongreso may mga minorities at majorities, ano? So also, there was a debate about whether the ombudsman can dismiss. Makaka-dismiss ba ang ombudsman, no, ng miyembro ng isang kongreso? Since by law RA 6770, the Ombudsman Act, certain officials including members of Congress have different rules and whether the penalty of dismissal applies in this case. Kasi po alam ko dito yung parte sila ng 3 branches of government, co-equal, ano? The legislative, executive, and judiciary. So kinwestiyon doon, pagdating naman dito sa ombudsman, which is not part of the 3 powers of the government, no? Or 3 branches of the government. Kaya kinwestiyon ito na kung may karapatan o power ba ang ombudsman. So pangatlo, recent statements by Villanueva in 2024. Villanueva stated in the Senate that fabricated complaints against him were dismissed in 2016. However, ito pong sinasabi natin, dismiss na nga ba yung kaso niya? Dismiss could refer to administrative complaints or parts of allegation, not necessarily for acquittal in a criminal court. So, po ikaw ay nakaupo sa gobyerno at may pwesto ka, iba pa ho yung administratibong kaso kaysa criminal case, no? So, ano po yung hindi clear dito, mga ka-wonder? What remains unresolved? So, no sources found, confirmed. Walang kumpirmado o source man dito sa hinanap ko na ang Sandigan Bayan or Supreme Court decision acquitting him of the graft malversation or falsification charges relating to his PDAF case so far. So wala pang sinasabing na-acquit siya, no? The Ombudsman order is administrative or disciplinary in nature po ito. Judicial or criminal proceedings, if filed, seem to still be pending or undecided in public reporting. So, based on this one, as far as I can understand, so medyo nakapending, nakahang. There is a difference between dismissed from service, liable for misconduct, charges filed, trial, and acquittal. So, there are different legal outcomes. So far, we have administrative liability, but not confirmed acquittal in a criminal or court trial sense. So bilang conclusion, no ang sagot, no? As of the latest credible public information, Joel Villanueva has not been acquitted of the PDAF. So in other words, meron pala siyang kinasangkutan na kaso at ito na naman pong panibago. I heard na parang NBI, ano, kinasuhan na siya. If I'm not mistaken, DOJ or NBI, ano, na mataas yung probability na sila ay sangkot. Well, anyway, ito po ay dadaanin pa rin sa paglilitis hanggang sa makakuha sila ng concrete evidence
para dito kay Senator Villanueva. And if he is guilty, sana itong mga involved sa corruption na hindi makakaligtas tong sila Alcantara, no? na nag-aay nga sila ngayon for sino dito magiging part ng WPP o ng state witness. Iba pa yung state witness as far as I know, ano? Dito sa WPP, ang WPP is program, no? At kung sino yung magiging credible dun sa pagiging state witness. Ang sinasabi ni Senator Panfilo Lacson is maari itong si Bryce. Pero ito po'y kinukontra ni Senator Marcoleta na lately nga, no? Na ito palang asawa niya is parang nag-work, no? Na contractor yata nila ito. Itong si ang mga Vizcaya doon sa stronghold ba yan? Na kanyang kinaaniba na asawa ni Marcoleta. Well, anyway, bigyan po natin kayo ng mga update ko ano po yung mga kaganapan. At sana po pag may napatunayan na guilty, sana makulong. No? Makulong, hindi lang yung puro paglilitis. Dahil naniniwala na inis na yung buong taong bayan na puro kwento lang, puro paligtaktakan lang doon sa Senado, pero wala yatang makukulong. No, tinatanong nila ako as part of, na alam nila kasi part ako ng mga NGOs at mga organization na involved tayo at we are concerned sa ating bayan, sa ating bansa, is inaalam nila kung talaga bang may mangyayari. Well, ako po hindi ko alam. Depende po yan sa paglilitis. Ano? At kung natagpo ang guilty, dapat po may parusahan at may makulong. At ibalik po ang pera na ninakaw sa ating bayan. Hanggang sa muli mga ka-wonder, and God bless. Wonder Vlogcaster.